Breaking news po mga mahal kong mga taga-subaybay, mga ka-Wonder Fanatics. Malupit itong si Senador Marcoleta dahil yung 8 kontraktor na hindi sumipot, ipapahuli na sa pulis, ipapasugpi na dahil po hindi sila pumunta. Mukhang natatakot sila mga kababayan. Ayaw na may mabulgar na anomalya. Kaya ngayon, itong 8 na ito naninilikado. Kaya ito po, panoorin po natin itong sinabi ni Senador Marcoleta. Ginalit nyo ang dragon ng Senado. Yari kayo. Ito na po mga kababayan, panoorin po natin. Na ng Senado ang 8 sa mga ipasasubpina na ng Senado ang 8 sa mga contractors na bigong sumipot sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng umano'y anomalya sa flood control projects. Dahilan kaya matindi pa rin ang nararanasang pagbaha sa buong bansa. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Mean? I-issue na ng sabina ng Senate Blue Ribbon Committee ang 8 sa mga contractors na bigong sumipot sa pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta sa issue yan na umano'y anomalya sa flood control projects dahilan kaya matindi pa rin ang nararanasang pagbaha sa buong bansa. Sa pagdinig ng komite, naghain ng mosyon si Senator Ronald Bato de la Rosa na isyu ng sabina ang mga kumpanyang inisnab ang investigasyon ng Senado. Sa 15 kumpanyang inimbitahan ng Senado, 7 lang sa mga ito ang present. Hindi naman sumipot ang mga kumpanyang kabilang dyan, yung pinasabina ng Senado, sina Roma Angeline Rimando, may-ari ng St. Timothy Construction Corporation na umano'y nagluluksa. Hindi rin sumipot ang presidente ng Top Notch Catalyst Builders Inc. na si Yumir Villanueva na hindi raw makakadalo dahil may medical procedure umano sa ospital. Absent rin ang CEO ng SunWest Inc. na si Aderma Angeline Algazar na kasalukuyang nasa abroad, habang wala rin ang may-ari ng Samidan Construction pero nagpadala ito ng representative. Absent din dahil sa health reason ang presidente. O mga kababayan, nakita nyo po lahat may sakit. Kaya sabi ni Marcoleta, wag nyo kaming ginagago. Gago ba kayo? Wag nyo kaming gaguhin. Alam na namin yung mga ginagawa nyo. Kami ba'y ginagago nyo? Sabi ni Senador ano yun, lahat may sakit? Ano yun, coincidence lang? Pagka ipapatawag, may sakit? Kaya dito, ipapahuli sila sa pulis. Baka nagsisinungaling ito. Mga kababayan, ituloy pa natin. Ng LR Luisito Tiki Builders habang ang ibang kumpanya nagpadala ng kanilang representative. Wala rin sina Zara Dizcaya, ang president ng Alpha and Omega Gen Contractor 8 Development Corporation, at si Edgar Acosta, ang president ng High Tone Construction and Development Corporation, kasama na si Romeo Miranda, ang presidente ng Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Ayon kay Marcoleta, nagsagawa sila ng investigasyon para matigil ang pagtitiis ng taong bayan na ani pagod ng lumikas at paghahakot ng gamit para makaligtas lang sa baha. O mga kababayan, grabe Grabe itong mga kontraktor na ito. Ayan mga kumpanyang hindi sumipot sa Senate Blue Ribbon hearing. Ito yung ipapasugpi na. Naku, naninilikado ang mga ito. Pag hindi pumunta ba ito, huhulihin ng pulis. Ipapahuli sa PMA, sa mga sundalo, sa mga kapulisan. Naku, yari ang mga ito, ipapaposa sa mga ito. Kasi baka dahi-dahilan lang ito. Ito, St. Timothy Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, SunWest Incorporated, MG Samidan Construction, LR Luisito Tiki Builders, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Hightone Construction and Development Corporation, Amo Royal Crown Monarchs Corporation and Supplies. Grabe ang mga ito mga kababayan. Yari kayo. Ginagago nyo mga Senado. Akala nyo nagjo-joke si Senador Marcoleta?
Naku po. Corporation. Ayon kay Marcoleta, nagsagawa sila ng investigasyon para matigil ang pagtitiis ng taong bayan na aniya pagod ng lumikas at paghahakot ng gamit para makaligtas lang sa baha. Hindi anya valid reason ng climate change para patuloy na magtiis ang publiko sa malawakang pagbaha. Narito ang bahagi ng pahayag ng mga senador. Napapanahon na para alamin at himayin ang katotohanan sa likod ng mga maanumalyang nakapalibot sa mga kontratang inilaan para sa flood control. Tama na ang pagpapaikot at paglihis sa tunay na problema. Tungkulin natin ngayong bigyang linaw at sagot ang mga kababalaghang nangyayari sa mga kontratang pinasok ng gobyerno at ang mga private contractors. Hindi ho yung may sakit, may nauna, para hong committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon ito because 544 billion na pinag-uusapan natin, not a small change. Isang slide para magkaroon. Ayan po. Ano po yung tawag dyan, Secretary Bunuan? Di ba revetment yan? Revetment, Your Honor. Ayan po, ang kaawa-awang kalagayan ng revetment, meron pa pong nota dyan sa nagbigay sa akin, 80% lupa, 15% semento, plus 5% bakal equals pera. Ano po dapat yung reinforcing bars nitong revetment na ito? Kasi po wala eh. Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan eh. Tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. This is supposed to be, siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, Secretary? Itong ganito? Hindi siguro. Diana, nagpakita kanina ng mga larawan. O, kita nyo mga kababayan, yung mga project na flood control, walang mga bakal, walang mga matibay na materyales, maninipis ang nilagay na bakal. Okay sana, di ba mga kababayan? Itong mga kontraktor na ito, talagang mga buhaya. Ginagago itong investigasyon. Nasasabihin nila, nagkasakit. Kaya ganito, may mga meeting na. Nagbakasyon na sa Amerika, nagtatago na. Grabe naman ang mga kontraktor na ito. Ang mga may-ari naman, mga congressman. Ano bang gagawin natin dyan, Senador Marcoleta? Ano yun, ahayaan natin na magkasakit lang sila o ito yung mga alibis lamang na mga taktika ng mga ito, ng mga buhayang ito. Diba? Anong dapat gawin dyan? Mag-order na ng mga pulis, ipahuli nyo na yan. Diba, Senador? Isang protective barrier, si Senator Marcoleta, kung saan ini-explain niya na ito ay gawa sa 80% na lupa, 15% na semento at 5% lang yung bakal. Malinaw niyang may nangyaring kababalaghan sa paggawa nitong mga proyekto. Lumilitaw naman sa pagdinig ngayon ng Senado na ilan sa mga kontratang ipinasok o flood control projects kahit na dumaan sa bidding ng DPWH ay dispalinghado. Ibig sabihin wala daw mga proyekto pero nagbayad na ang gobyerno. Nabunyag sa pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada na 3 sa mga proyekto sa Grabe mga kababayan, nagbayad ng gobyerno pero walang mga project. Ito yung tinatawag na ghost project, no? Nakakahiya ang mga congressman na ito. Sila ang may-ari niyan mga kababayan eh. Nagbayad na ang gobyerno. 'Di ba mga kababayan? Kaya itong DPWH napuputukan ngayon. Kasama ng mga kontraktor na ang may-ari ay mga congressman. 'Di ba mga kababayan? Grabe yung mga garapalan ng mga ito. Sa Hagonoy, sa Kalumpit, sa Bulacan, ang pinondohan na mahigit 5 billion pesos pero natanggap na ng Wawaw Builders Inc. yung pero hanggang ngayon wala daw nagawang anumang flood control projects. Grabe mga kababayan. Anong ginawa nyo sa pera? Saan nyo tinago? Binili ng bahay nyo? Binili ng kotse?
Grabeng mga kupal ng mga ito. Ang kukupal nyo, sarap nyong murahin. Nakakagigil kayo. Anong ginawa nyo? Grabeng mga kakupalan ng mga ito. Di ba? Turo kayo ng turo sa pagiging corrupt ni Sara Duterte. Kayo, 500 bilyones ang kinurap nyo, mga sarap nyo murahin, mga hinayupak kayo Hindi lang masamang murahin ang mga ito, isa-isa kong murahin mga hinayupak Di ba mga kababayan? Kaya si Senador Marcoleta na gagalit Di ba? Mga walang ya, parang vice ganda na bastos, nanlalait, walang galang. Ito, walang mga galang Walang galang sa taong bayan. Ginasto nila ang pera na hindi naman kanila. Na imbes na gumawa ng project ng gobyerno para sa taong bayan, wala silang ginawa. Mga bastos. Parang vice ganda na walang ya. Na binastos si Marcoleta at si Tatay Digong. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Kailangan may makulong dito. Yan lamang po ang aking bahagi, mga kababayan. Mabuti po na nandyan si Senador Marcoleta para magsilbing bantay sa mga korap na ito. Salamat po. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay.